Okay, palakpakan po natin yung worship team for preparing our hearts for our worship service ngayong umaga. Nakakapanibago. Para mas gusto natin ata ang morning kaysa afternoon, di ba? But this is really great that we can worship sa morning shift. Also, it's great to hear yung mga kapatid natin kanina, no? Narinig ko yung Tres Amigos. Walang iba kundi si Junji, si Roman, at saka si Rainier. Sila yung mga young Christian na meron tayo. Parang hindi naman siguro kami nagkakalayo. But I think it's really great to see young Christians, like also si Andre, nag-welcome sa atin, rising up and being part of the lineup ngayong umaga. Palakpakan natin sila, amen? I believe the future is bright kasi pwede na naming iwan, nila Christian, yung mga to para sila naman yung tatayo sa harapan. But magandang umaga po sa ating lahat. And wala si Christian, nasa Mindoro. So Christian, salamat sa pribileyo na binigay mo para ako ay magbigay ng mensahe ngayong umaga. Ano nga po ba ang meron ngayon? No, I believe lahat po tayo dito ay talagang na-surprise sa events committee na meron tayo dahil meron tayo mga food para sa mga tatay, amen? And even yung preparation ng backdrop and everything and sa pag-welcome sa atin, pagpasok pa lang dito talagang we're so encouraged dahil meron tayong special event ngayong umaga. And ano nga po ba to? Ayan. Happy Father's Day! Sa lahat po ng mga tatay. Alam ko po, napaka-importanteng araw para sa ating mga ama. Ika nga, you're the man. Ano po ba ang pakiramdam pag tinatawag kang tatay? Daddy, Papa, Amang, sa Bisaya, Amahan, or Itay. Diba? Iba yung feeling kapag ito ay nasasambit sa atin. No, para po sa akin, ito ay isang fulfillment upang mabuo ang isang maligayang pamilya. No, bilang ama, malaki po yung responsibilidad natin sa ating pamilya. Kanina narinig ko si Junji, kinukwento niya kung paano nagsakripisyo yung kanyang ama overseas para lang mataguyod yung kanilang pamilya. Na bilang ama, iniisip natin kung paano natin sila may tataguyod. Mabigay lang kanilang mga pangangailangan. Na hindi natin pinapansin yung pagod, puyat, sakripisyo. Makita lang nating masaya ang ating pamilya. Sa mga kapwa ko, tatay or ama, proud na proud po ako sa inyong lahat. Saludo po ako sa inyong kakayanan, at sa inyong ginintuang puso na pinapakita sa inyong mga anak. Maraming salamat po. Kayo po ay isang malaking regalo ng Diyos sa aming pamilya. At dahil dito, ginugunita natin ang araw na to para sa tunay na bayani ng ating pamilya, walang iba kundi ang mga dakilang ama. Maaari po bang magsitayo? Kung pwede lang po, ang lahat ng tatay. At sila'y pasalamatan natin sa pamamagitan ng masigabong palakpakan. Araw natin to, ngayon lang to. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. And ang mensahe ko po yung umaga ay may patungkol din po sa ating tatay o sa ating ama. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya ang title po ng mensahe ko po ngayong umaga, My Father, My Hero. So sa patuloy po natin, let's pray to God so that we can ask for His guidance. Let's bow our heads and let's pray. Panginoon, marami pong salamat. Malaki pong sa puso namin ang pasasalamat. Dahil kung wala ka sa buhay namin, ay wala po kami ngayon dito, Father.
Salamat sa pribileyo na tinanggap mo kami bilang adopted son and daughter, Father, bilang mga anak mo. Salamat dahil out of our sin, our shortcomings, and even sometimes we committed mistakes, nandyan ka palagi bilang isang ama sa amin. Today, as we listen to your words, Father, I pray that your Holy Spirit will guide me and guide all of us upang maintindihan namin kung gaano ka kadakila at ulirang ama sa bawat isa sa amin. And Father God, I pray dun sa mga kapatid namin na nanonood sa FB, God, makita rin nila, God, ma-realize nila kung gaano kakabuti sa kanila, Father God. So please be with us for the rest of this time, God. We just want to celebrate Father's Day, not just sa mga physical fathers that we have here or spiritual fathers na nag-reach out sa amin, but we also want to really praise and honor a great Father like you. We love you, God, and we pray all these things in Jesus' name. Amen. Ngayong umaga, we will focus sa character ng ating Diyos Ama, our perfect example. By the way, Gende Oro, nakita ko kanina. Si Angie Cosico. Kasama niya si Peter. Right now, they are in Makati and kasama niya yung family niya. Living in Purview. Ayan. And also to sa mga kaibigan namin na nandito ngayong umaga for the first time, we really want to welcome everyone. So my father, my hero, our first point, he is our refuge. Sa Tagalog, siya ang ating sandigan. Let's open our Bibles in Psalm 62 verse 5 to 8. And if you don't have a Bible, it's on our screen right now. In NIV translation, Psalm 62 verse 5 to 8, the Bible says, "Find rest, O my soul, in God alone. My hope comes from Him. He alone is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. My salvation and my honor depends on God. He is my rock, my refuge. Trust in Him at all times, O people. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge." So sa binasa po natin ngayon, makita po natin kung sino si God bilang Ama. Sa Kanya may kapahingahan. Na kahit anumang dumating sa ating pagsubok, siya lamang ang ating masasandalan. And the scripture, inahantulad siya sa isang bato. Basta magtiwala ka lang sa Kanya at siya ang tanging pag-asa. So ngayon mga kapatid, kapag tayo po ba ay nahihirapan, sino po ang una nating tinatakbuhan? Kanino po tayo unang lumalapit? Sa Diyos ba o sa ibang tao? Saan po ba nakabase yung ating security? Sa material na bagay ba, karangyaan, o sa ating Diyos? Kamusta na po yung relasyon natin sa ating Ama? Lumalapit lang ba tayo sa Kanya pag meron tayong kailangan? O ang puso ba natin ay nakapokus sa Kanya? Now, I just want to share nung times na kami ay nasa mission sa Mindanao. Kami mag-asawa, dumaan po kami sa maraming pagsubok sa buhay. Nandoon na nahirapan kami physically, emotionally, mentally, and spiritually. Lalong-lalo na nung pinanganak yung unang baby namin. Kasi paglabas niya sa delivery room, hindi po siya umiyak. Usually, di ba, kapag pinapanganak ang bata, pinapalo, tapos umiiyak. Pero yung anak po namin, hindi siya umiyak. Later on, nakita ko na nagkaroon siya ng simultaneous seizure and convulsion.
Kaya tinakbo siya sa ICU for a special treatment. Yung unang pagkakataon na ma-experience mo yung maging isang ama o tatay. You're so excited. After 9 months of conception, di ba? 9 na buwan ka nag-antay. Then suddenly, makikita mo siyang nag-aagaw buhay. Na umaasa na lang siya sa ventilator para mabuhay. Yet, after 13 days, siya ay binawian ng buhay. Napakabigat na pagsubok, mga kapatid, kasi excited ka as an expectant father, di ba? Kahit sino man po ditong tatay. First baby. Lalaki. Yet, hindi mo siya madala sa bahay. At siya lang ay binawian ng buhay. Yet, afterwards, nung nakausap namin yung pedya, sabi ng pedya sa amin ng asawa ko, mas mainam na raw yun na nangyari. Kesa mag-suffer pa siya later on to any abnormalities. Kaya nagkaroon po kami ng acceptance sa puso at isipan namin and we entrusted everything to our God. Nare-realize ko lang na ang Diyos Ama ang aming naging sandigan at naging saklolo. No, kapag nahihirapan po ako, nag-i-struggle ako, I always remember a special psalm. I hope all of us talaga ma-encourage din once nahihirapan tayo. In Psalm 91, I will be reading a New Living Translation. Sabi dito, those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God. I trust in Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Do not be afraid of the terrors of the night, nor arrows that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Though 1,000 fall at your side, 10,000 are dying around you. This evil will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. If you make the Lord your refuge, o sandigan, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you. No plague will come near your home. For He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone. You will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lions and serpents under your feet. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they will call on me, I will answer and I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with long life and give them my salvation. So, in the scripture, makita natin sa Psalm 91, maraming benepisyo ang pinapagkaloob ng Diyos kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. Sabi doon, He will protect you under His wings. Kagaya ng isang inahin, di ba? Tinatago niya yung kanyang mga anak. Ganun din po yung treatment ng Diyos Ama sa atin. Na siya ay magiging faithful sa atin. Babantayan niya tayo ng kanyang mga anghel. Imagine, every one of us, kahit saan tayo pumunta. Bibigyan niya tayo ng mahabang buhay and later on, He will provide us salvation. Na sa huling araw ay makakasama natin siya sa ating tunay na tahanan, walang iba kundi sa langit. Mga kapatid, grabe magmahal ang ating Ama. Handa niyang gawin ang lahat ng bagay dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Mga kapatid, mga kaibigan, siya
despite we lost our first child, He still blessed us with 3 wonderful children. Si Jana, siya yung eldest, na right now is also my sister in the Lord kasi tomorrow she will be celebrating his 6th year spiritual birthday. Sinabaptize siya June 17. He is also helping the Involve and now also part of the worship team. Ayan. Pangalawa si Lance. He was also a brother in the Lord. Kasi nabaptize siya noong December 27, 2020. Okay? Part po siya ng Involve and D4G. Yung nag-aral ng sayaw dito. Sana magaya ko pero wag na lang. Pangatlo, yung bunso namin, walang iba kundi si Josh. Okay, yan po yung bunso namin. Now, God is so faithful that despite of our loss, dahil siya yung naging sandigan namin, God bless us with 3 children. Amen? Now, we will go to our second point. Now, my father, my hero, he is our friend. Sa Tagalog siya ay ating kaibigan. Paano po ba natin dinidescribe ang kaibigan sa Biblia? Sabi sa Proverbs 17, verse 17, a friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Proverbs 18, verse 24, a man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. The Bible speaks of how much, kung anong ibig sabihin ng isang kaibigan. He loves at all times. He also sticks closer than a brother. Now, I just want to share about my relationship right now sa father ko. Now, my father right now is in Pasay. And I'm the third sa magkakapatid. I'm very thankful kasi nandun yung friendship or pagiging pagkaibigan namin. Hindi lang bilang mag-aba, kundi turingan namin sa bawat isa, kundi magkaibigan. And I remember, hindi kagaya nung dati na nagkalayo kami sa isa't isa. During the time na pumunta kami sa mission field in Cagayan de Oro, I remember when I'm packing my bag, sabi niya sa akin, pag tinuloy mo yan, wala na akong junior na ituturing bilang isang anak. Kasi ako po yung junior, siya pa yung senior. And during those times talagang ang hirap kasi we are in Mindanao, tapos yung father ko nandito sa Manila. Yung relationship namin, nandun yung puot, galit. Sinasabi niya sa akin, sana abroad ka na lang kasi pinagtapos kita ng 4 years dito sa Manila. And afterwards, pupunta ka ng Mindanao. And yung mindset, di ba, pagka taga Manila ka, Mindanao, Muslim, doon ka mamamatay? Instead na pumunta ka sa Amerika, pumunta ka sa Saudi, di ba, lahat ng mga tatay pinapangaral. At after 4 years na pinag-aral ka sa koleyo, it's payback time dapat, di ba, tutulong ka naman sa pamilya. Pero, I'm packing my bag kasi I will be going to a mission. Nung una, hindi niya ako maintindihan. Pero later on, through prayer and constant talagang communication pa rin. Nung bumalik kami ng Manila, para magpakasal ni Gina. Afterwards, pakasal ni Gina, kinausap namin siya. And humingi ako ng tawad. Then afterwards, nakita ko lang yung concern at saka love yung nangibabaw. And despite na I'm still reaching out to my father, na hindi ko inaalis yung mga payo na sinasabi niya sa akin. Dahil ito rin ay para sa aking kabutihan. And ngayon, pwede kaming mag-usap o pag-usapan kahit ano, yung nagiging open kami sa aming mga kahinaan. Nagtutulungan kami kung paano magiging tama yung mga pagkakamali. Na malaki pong naitulong ni God sa relasyon namin bilang mag-ama. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil sinasagot niya yung mga panalangin ko
sa Kanya, lalong-lalo na sa parte ng aming pamilya. God the Father is our friend. And sabi nga po sa John 15, verse 13 to 15, greater love has no one than this, to lay down His life for His friends. Na si Jesus yung nagsasalita, you are my friends if you do what I command. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Kung titingnan natin sa binasa natin, kung paano tayo tinatrato ng ating Diyos. Tinawag tayo na kaibigan. Di ba mga kapatid, ang sarap pakinggan kung may tatawag sa iyo na kaibigan. Kumbaga sa mga lalaki, kasangga, kabsat, or kabalikat, Wala kang tinatago. Nagdadamayan sa hirap at ginhawa. Na willing mong iala yung buhay para sa bawat isa kagaya ng relationship na meron si David and Jonathan. Kapatid, kapag nahihirapan ka, remember these words that flash on the screen. This is how God treats you as a friend. He always loves you forever. He will never leave you. He will comfort you kahit wala na yung ibang tao. He will always help you. God is always faithful. He will keep you safe. And He keeps His promises. Na naniniwala ko na kahit tayo ay nagkukulang sa Kanya o nagkakasala, hindi pa rin mawawala yung pagkakaibigan natin sa Diyos Ama. Mahal pa rin niya tayo in spite of everything. Tandaan lang natin na siya ay ating kaibigan, kaagapay sa lahat ng oras. Amen? In closing, gusto ko lang po itong basahin yung quotation from Max Lucado. Nasabi niya, God never said that the journey will be easy. But He did say that the arrival will be worthwhile. Mga kapatid, as we close out, always remember, we have a Father who is our hero. He is our refuge. He is our friend. Amen? And to God be the glory. Amen.